Ayun, magandang araw po sa lahat mga kapatid. Pasensya na po, medyo busy lang po si Pres. Napakarami ko lang pong inaasikaso sa labas. Actually, hindi ako nakapag-online masyado yesterday kasi sobrang dami lang po nating inaasikaso. Siyempre, siyempre regarding to sa natin, sa business natin, hindi naman siya nalalayo sa mga activities. Major pa rin natin na na tinatrabaho is yung mga concerns para sa company natin. By the way, nagawa ko na yung mga kailangang i-tackle sa natin dito sa announcement natin para dun sa isang bagsak na lang na question ng mga tao regarding sa ating payout, sa paluan, sa ating customer service, sa ating mga future announcement, sa mga innovation dito sa ating company. Okay? With regard sa ating payout na nakaschedule ng every encashment of Monday, then payout of Friday, then the other banks is Tuesday. Actually, in 8 months of being an owner of this company, this is my first time na talagang nagkaklag ako ng sobra. Kasi, yung mga natin, yung mga adjustment natin regarding sa payout, especially sa 15-30 na encashment or sa every Monday, then Friday payout, actually, wala tayong problema doon eh. Wala tayong major na problema. Ang nangyayari lang kasi ngayon, nangyayari lang naman is kumukuha tayo ng opinion ng leaders natin kasi sila syempre kayo yung mas exposed sa field kaya kayo yung mas pakikinggan ko. Maliban sa statement sa gusto ko sa sarili ko. Kaya yung may mga leaders na gusto nila yung 15-30, may mga leaders na gusto weekly, tapos ang na-request lang naman natin is yung encashment. Babaan natin yung encashment. Para saan? Para mas marami makapag-payout. Ngayon, first time lang talaga natin na nagkaroon ng encashment na weekly, tapos sobrang baba ng encashment. So, 21,000. So, ang tendency kasi nun is yung mga dati pa nating mga napaluan na biglang na-qualified because sa pagbaba ng magdo-doble or magti-triple or higit pa yung yung volume ng request encashment. Which is, sa tagal kong nag-ooperate ng business na to, is ngayon ko lang siya talaga na-experience. Okay? Due to our volume ng request encashment, hindi po namin persisyon, totoo po na talaga na nag-clag kami. Nag-clag kami sa sobrang dami. Ngayon, nung Friday, marami rin kami na-depositan through the team of here dito sa Cavite, dito sa team sa Extreme Big Time, sa team natin sa General Santos City, tsaka sa Palawan, and sa Isabela, marami tayong mga na-settle na payout, then almost 40% na lang yung talagang pending namin. And the reason kung bakit tayo nagkaroon bigla ng delay na payout is there's a story behind that. Wala tayong major problem. Okay? So ang pinaka-process kasi ng payout natin is alam naman natin na 1 in 1 out yan. May pumasok na isa, magbabayad tayo sa isang tao. Ganon. So, dahil nga sa first time natin naggawa ng mababang encashment, so marami nag-payout, yung dapat na floating money na ina-outsource ng company, every time na bumabagal lang, humihina ang sales, yung fund na ina-outsource ng company sa ibang ini-invest ng company sa ibang mga business sa labas para makapag-create tayo ng mas malaking buffer, makapaglabas tayo ng mas magagandang mga innovations sa company, is kailangan natin i-pull out ngayon sa maikling panahon para ma-accommodate natin yung mga payout. Pero isa lang sisiguraduhin ko sa inyo na hindi ito sobrang laking problema na tulad ng iba na iniisip na wala daw tayong pambayad. Meron tayong pambayad. Yun po yung inaasikaso ko since last week kasi last week pa lang nakita ko na kita ko na itong magiging mangyayaring to. So, all of these are nakadepende sa pagmamaterialize, yung pagkuha ko ng mga natin, pero good news, okay naman kasi may mga nakukuha tayo and hindi naman na sobrang laki yung fund na kailangan ma-produce ng company para ma-accommodate yung payout. I think it's about naglalaro na lang siya ng mga around 3 to 4 million pesos, ganun na lang siya over malaking amount. So okay na siya, naka-set up na yung mga pagkukuhanan natin, yung mga pinaglalagay natin negosyo sa labas. Of course, siyempre, hindi naman sila networking companies, mga traditional business. Tsaka pumapondo tayo sa pag-create ng mga traditional business natin dito sa company. Kasi nga, kung matatandaan nyo,
lagi kong sinasabi sa inyo na mula sa 01 ng company natin dito hanggang sa pinakababa na pinakahuling nakakausap ko mismo na ako na Peppercent, sinasabi ko sa kanila, tong company kako natin na to, ang gusto ko dito is long term. Hindi natin to kailangan ng fly-by-night, hindi natin kailangan ng lokohan, malinis na negosyo, lagi ko yung sinasabi sa inyo. Kaya, kung nagkaroon man po tayo ng delays ngayon, due dun sa natin, due dun sa paglabas natin ng fund ng mga nakakaraan, ng tipong 46,500 pa lang yung minimum natin. So, yung ibang fund kasi tulog sayang. So, alam naman natin na time is gold. So, nagkikreate tayo ng ibang investment sa labas. Like, nakaprocess yung pag-create natin ng mga bigasan, mga internet cafe, and under na rin ako ng seminars para makapagtayo tayo ng sarili nating foundation and co-op dito sa sarili nating company. Doon pa lang makikita nyo naman partners or malalaman ninyo na talagang ang goal natin is hindi lamang para mag-short-term business, mag-fly-by-night or anything else. Basta, partner, sobrang pasensya na sa naging delay natin. I promise na after natin masettle ang lahat after ko masettle tong problem na to sa company natin, is wala na tayong mangyayaring delay na payout. Isang na lang, mag-request ka ng Monday, payout mo Friday kung video ka, then Tuesday doon other banks and remittance center. Ito lang yung this is the only time, partner, na hihingi ako sa inyo na mingi talaga ako ng sorry. I admit na nag-error din ako and hindi ko siya ina-expect na ganun mangyayari once na pala na aprobahan ko yung mababang encashment. Pero okay lang yun. Lahat to naka-process na, lahat to naka-organize sa akin. And hindi ko lang kayo masyadong na-replyan online itong mga past few days kahit nung nasa Hong Kong kami. Kasi, based kasi sa sinabi rin ng mentor ko is actually, baka hindi rin kasi maging healthy for me or sa akin na para mas makapag-isip ako ng maayos is gawin ko siya na mag-isip ako, and then eto na, may mga solution na tayo, na-set ko na yung mga solution last week pa. More on follow-up na lang ako ngayon sa mga nagbenta ng share, benta ng ganito. Then after that, pinupull out natin yung dito, yung mga kinika dito. Pinagsasama-sama na lang para ma-produce na lang yung maliit na fund. Pero actually hindi naman siya ganun kalaki. Hindi naman siya ganun kalaki na kaya may settle din natin. Pero sa mga kapatid natin dito sa AP Boost na nag-worry, baka sabi nila baka daw scam daw to, matulad tayo sa ibang companies. Actually nasa office ako ngayon. Since yesterday, andito ako hanggang madaling araw and naghihintay nga lang din ako ng naghihintay lang din ako ng mga partners natin na pupunta, magtatanong sa akin kung bakit, ano nangyari. And willing ako, naka-open yung office, makikipag-usap ako. Humaharap naman ako sa tao ko. Hindi nga lang po sana may season ngayon at hindi tayo sobrang traffic, may ipit ng 6 hours para lang makarating ng Manila. Is magbabiyahe ako para makapag-meeting tayo. Kasi syempre, hindi ko naman kaya tiisin yung tao, hindi ko kaya tiisin yung mga members. Tsaka sabi ko nga sa inyo, clean business ang gusto ko dito. Kaya sana, humingi na ako ng konting pasensya sa inyo. I promise, ayusin ko to as soon as possible. And ayun, yun po yung regarding sa payout natin. Then regard sa tackle ko na regard sa paluan natin na mabagal. Since nung nag-down tayo ng website, nagpalit tayo ng system from AP Boost to AP Boost Premium, nagkaroon tayo ng medyo konting lang sa momentum natin, medyo humina. Hindi nawala pero humina, medyo bumagal lang siya. Ngayon, naging solution natin is ilabas natin ang pakinggan natin ng tao, ilabas natin yung pangmasang entries which is yung ating low-end entries. Ngayon, nag-materialize ang ating low-end entries, pero sa tanong ng iba, bakit mabagal yung paluan even though may mga nagpipay-in? Alam naman natin kung gaano kalaki tayo, nagsisimula pa lang tayo sa AP Boost, alam natin kung gaano tayo kalaki agad. In a span of very short lang yung time. Halos 2 weeks lang pumatak more than 5,000 accounts, almost 10,000 na agad yung mga kinuha na accommodate natin. Then doon pala kita natin volume ang pumapasok. So kapag yung volume na linya or volume na pumapasok is pinasukan mo ng low entries or worse, walang pumasok, ang tendency kasi nun is babagal talaga tayo. Meron mga papaluan konti, iba-ibang team, may mapaluan dito, may pumasok, may napaluan na konti, may pumasok na marami, napaluan yung marami, pumasok konti, na konti. Okay? So yun, ang ko lang doon, partners, is wala naman problema doon. Normal yan, business, fluctuating yan. Pwede tayong taas tayo ngayon, mabagal tayo, taas, mabagal. Pero ang sigurado nandito is, yun nga, clean business tayo dito. Wala tayong problema, partners. Wala tayong problema sa system natin, sa management, sa mga nag-aayos. Wala tayong problema. Okay? Tapos, sa production, tagitaw yun ang buhay talaga ng company, sales and production. So, yung duty regarding sa production natin is duty natin talagang lahat yon, pati yung promotion and marketing natin sa pag-market natin ng company.
ibinibigay natin lahat ng benefits natin para sa tao para at least kung ano yung mga partners natin na nagbibigay talaga ng extraordinary effort sa atin, isinusuklian naman natin yun ng tama at ng maganda na higit pa sa pinagpagura nila. Kaya kung nakita nyo naman partners, okay naman talaga yung company natin, okay yung products natin, okay yung incentive natin, okay yung kitaan natin, there's no reason para hindi natin hatawin. Okay? So yun lang naman yung sa akin doon, then in-orient natin ng tama yung mga tao natin para at least yung expectation, wag tayo magka-promise. Kasi dati pa ako naglalaro ng iba't ibang company since 2012. Very, sobrang pangit talaga ng may mga promising. Kasi mas okay pa yung mapajoin natin yung mga prospects natin in a way na nakita nila maganda yung company, maganda yung program. Pero kung magpapajoin tayo ng tao para lang sa sabihin natin sila, promise, ganito yan, marami nung nasirang company doon. Kaya nga hindi ko na siya inulit dito. So ang pinakamaganda nun, sundin natin yung mga ginawang marketing tools ng ating mga leaders sa YouTube para mapanood nila ng tama yung kung ano yung talagang marketing plan. At sa mga nagtatanong kung paano ba raw talaga madodoble ang pera, hindi naman tayo investment company na pag nag-invest ka rito, doble agad. So, meron tayong ginagawang process dito para mapadoble natin ang pera ng tao. So, yun nga yung marketing plan na babalikan mo sa YouTube para panoorin mo, para i-review. Okay? So, doon natin i-orient ng tama yung mga partners natin. And pagtulong-tulungan natin to dahil nagkataon lang na one line ng structure natin, pero at the end of the day, kung pag-analyze natin, still networking pa rin po tayo. Kaya, masaya mag-network, masaya mag-build ng grupo, masarap makipag-bonding. Alam ko, ramdam nyo yan. Pagka nag-meeting tayo every night sa Metro Walk or kung saan man tayo mag-meeting, ramdam nyo yung bonding, yung attachment ng isa't isa, yung feeling of security, kuha natin yun. Okay? So next is our customer service. Ito yung request ng marami, customer service. With regards sa ating customer service, yung isa nating secretary dito for external, si Miss Casey Denya, siya na yung ina-assign ko ngayon for customer service natin. From 1 p.m. to 7 p.m., siya lang yung i-PM nyo, hindi si Allen Harin. I-PM nyo siya, i-accommodate nyo in a way na isusulat niya lahat ng mga concerns sa papers, isusulat niya, then pagdating ng mga parting 7 p.m. to 8 p.m., that's the time para andito rin ako sa opisina, sasagutin naman namin lahat ng concerns, isasend niya sa inyo isa-isa, para at least meron tayong focus, okay? Then, next naman, sa mga good news natin, syempre, with regards to our traditional business for a long-term purpose, okay, nakapag-fund na tayo sa ating bigasan business na ating company, so magkakaroon ng main branch na bigasan ng ating company. So, dito magsisimula yung franchising ng ating mga traditional business, which is makikinabang ng mabuti at ng maganda ang ating monoline. Why? Pag may once na may magpa-purchase sa atin, may magpa-franchise sa atin ng ating bigasan or kahit na anong sa mga i-offer nating traditional business, member man sila or hindi ng AP Boost, automatically, merong isang malaking percentage ng fund na ibubuhos sa lahat ng tao. Ibubuhos siya in a way na pwede siyang profit sharing, pwede siyang account, pwedeng kung ano mang way of earning, pwedeng pang bonus. Okay, so marami yon. Then second is ang ating internet cafe business. Yun pa, okay na yung ano natin doon, naka-order na rin tayo, and yung concept and plan ng ating internet cafe main branch na pwede rin i-franchise ng iba, yung ating main branch po, ang kanyang tema is a hotel type internet cafe, which is kung i-imagine niyo parang kakaiba naman yun. Pero ganun yung konsepto natin kasi ang gusto ko dito is 24/7 operation, 24/7 siya nag-ooperate. At same time maganda yung place, yung location para pwede tayo magpa tournament sa labas ng yung mga gamers, 'di ba? It's another business sa ating company na pwedeng makinabang ang mga tao, which is talagang gagawin natin concrete plan 'yun, kung paano concrete na marketing plan, kung paano nagkakaroon ng channel papunta from company to our sa mga nag-franchise, then reverse channel ng order from sa nag-franchise pabalik sa atin. Okay? So next is sa mga gusto naman mag-establish ng kanilang sariling loading center, we're planning na makapag-ban kami ng big amounts sa mga sa mga leading networks natin like ang Globe and Smart para makakuha kami ng malaking discount. Plano pa lang po ito, makakuha kami ng malaking discount sa kanila para yung mabibigyan natin ng mga loading center business, which is bulk ang usapan dito, is malaki ang discount. Kasi traditionally 2.5 to 3% lang ang discount natin sa labas pag naglo-load tayo. Pero pag sa 80 tayo kumuha, pwede tayo makakuha up to 4.55%
6% or sa higher na discount na pwede nating makuha directly sa ating sa ating mga leading networks. Pangalawa po, at ang ating food cart business, actually ito medyo madugo yung food cart natin kasi madali siyang ipagawa, madali siyang i-manufacture. Ang problema kasi is medyo saturated na yung natin, kaya medyo hinold ko muna siya. Then last is yung ating milk tea or coffee shop business. May kasama po itong, once na may mag-a-avail dito sa atin, may nag-i-inquire, may kasama po itong training. Training para dun sa aking, sa mga nagawa naming recipe before. Last year pa po yun, kasabayan ng pag-create ng, kasabayan ng pag-create ng marketing plan ni AP Boost. Andun rin po na-conceptualize yung mga recipe na yon, which is, once na may kukuha sa atin, is mabibigay rin po tayo ng free training para sa kanila. Okay? So, ayun lamang partners, marami tayong mga good news regarding sa ating mga traditional business at sa mga innovation po ng company natin. So, after all of this, may settle ko lang yung mga issues natin and yung mga kailangan nating i-pay out. May bigay ko yung list and mai-send natin yung mga payout sa kanila day by day, time to time, once na may dumarating agad na cash. Once na yun, magpo-proceed na tayo agad sa mga bagong innovative programs natin. Kasi alam naman natin na dito sa atin sa company, in AP, we invest on innovation. Okay? So, yun lamang partners, maraming salamat sa inyo and salamat po sa mga makakaunawa at sa mga hindi man po. Pwede po kayo mag-message sa akin ngayon, nasa opisina ako and mag-message tayo. Usap tayo. Ang akin lang mga partners, wala kayong dapat ika-worry. Kung gusto niyo ako ma-meet, pwede kayo punta sa office, pwede tayo magkita sa Manila. Pwede tayo mag-usap kasi hindi natin kailangan idamay ng hindi natin kailangan gawing issue or malaking issue or gawing deadly or in danger yung company natin. Kasi wala naman siya sa ganun, hindi naman siya critical wala tayo sa critical level or critical side ng isang business. Nasa lang tayo, medyo nahaharap lang talaga tayo sa biglaan, kumbaga para sa ibang word para nagkasubuan, kailangan itong i-survive. Okay, so isa-survive natin to kasi nandiyan naman yung mga source natin sa labas, willing naman na tumulong, willing naman. So, yun lamang partners, maraming salamat and God bless po sa lahat and thank you for watching this video. Maraming salamat. God bless you partners.